Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang kaganapan sa pagpatuloy natin ng paggawa ng bagong kubo dito sa itaas ng bundok. At nagsimula na din akong kumuha dito ng dahon ng anahaw para gagamitin natin bubong. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pag-akyat ko kagad dito ng bundok ay nanguha kagad ako dito ng kahoy. Binarataan ko na din bago ko dalhin dito sa ating kubo. Dahil kulang yung nakuha natin nakaraan, kaya atin na kagad itong dinagdagan. Hindi kagad tayo nakapagpatuloy ng ating kubo mga kapugi. Dahil biglang nagkayayaan na mag-outing ang aking pamilya. Kaya sumama na kami ng aking asawa. At isang oportunidad din yun na makapag-relax din itong ating katawan. At makapag-banding din sa ating pamilya paminsan-minsan. At bago ko pakuan dito sa kabila ng kahoy ay inalisan ko muna ng sanga itong puno na katabi sa gagawin nating kubo. At inihanda ko na din itong mga kahoy na gagamitin natin na ipapako para kapag nasa itaas na tayo ay hindi na ako mahirapan na abutin ito. Kumuha lang din ako dito ng tuwid ng kahoy na sakto lang sa kanyang pwesto at pinakuhaan ko na kagad ito para hindi na magbago ang isip ko. Hindi na din ako gumagamit dito ng panukat mga kabugi. Tansya-tansya na lang ang ating kailangan dito. Ang mahalaga ay matibay ito at hindi kagad masira ng hangin. Excited na nga akong tapusin ito mga kapugi para makapagluto na tayo dito ng maayos habang nag-aasikaso ng ating mga taniman. At mayroon na din tayong magandang matatambayan kapag umuulan. Kapag maaraw naman ay mayroon tayong preskong masisilungan habang nagluluto tayo dito ng masarap na ulam. Pinutol ko na din yung mga sobrang kahoy dito sa ating ginagawang kubo mga kapugi para hindi sagabal kapag naglagay na tayo dito ng dahon ng anahaw. Biniyak ko na din itong kawayan na kinuha ko kaninang umaga dahil ipapatong natin ito doon sa bubong ng ating kubo. Ito yung kakapitan ng ating anahaw mga kapugi. Kapag magsimula na tayo dito magtali gamit ang ating tansi, sa paggawa ng kubo ay medyo mabusisi at matrabaho lalo na hindi mo pa bibilin yung mga materialis nito at kukunin mo pa dito sa itaas ng bundok. Ang advantage mo lang dito ay pako lang ang ginastos mo dito at pagod lang ang puhunan mo. Medyo matagal lang matapos ito dahil solo lang tayo sa paggawa nitong ating kubo. Pero kahit ganun pa man, kahit mabagal ay matatapos pa rin natin ito. At nung natapos na ako dito sa pagkaliskis nitong kawayan ay bumaba na muna ako dito ng bundok at bumalik na lang kinabukasan. At pag-akyat ko dito ay kinuha ko na kagad itong kanggot na gagamitin natin sa pagsungkit ng anahaw. Medyo malayo ito sa ating kubo mga kapugi. At sako pa rin ito sa pinagkakanggotan ng niyog ng aking benan. At nagsimula na din ako dito magsungkit ng dahon ng anahaw. At kinuha ko lang dito yung mga matured na ng mga dahon. At nagtira ng medyo alanganin pa para sa susunod kapag lumago ulit ito ay meron tayo ulit makukuha. May mga mababa din ditong puno kaya madali lang itong makuha at ginagamitan ko lang ito ng itak. Kapag kumukuha ako nitong dahon ng anahaw ay tinatanggalan ko kagad ito ng tangkay dahil sa may mga tinik ang buong katawan nito at kapag hindi ka mag-ingat dito ay ikaw ay matutusok at masusugatan. At yung aking mga nakuha ay tinatambak ko muna sa gilid ng daan bago naman ako pumunta sa area hindi pa nakukuhaan. Bago ko sungkitin doon sa unahan ay kinuha ko muna itong mga dahon sa aking dinadaanan. Kahit manipis pa ito at hindi malapad ay akin na itong kinuhaan dahil magagamit natin itong pangdoble doon sa mga malapad na dahon na may butas. Kapag inilagay na natin ito sa bubong ng ating kubo, karamihan kasi sa mga magaganda at malalapad na dahon ay nasa matataas na mga puno. At ito yung maganda na ilalagay nating bubong dito sa ating kubo. Mag-ingat lang din tayo habang nagsusungkit tayo nito dahil sa may mga tinik na itong tangkay ng dahon ng anahaw at mabilis ang pagbulusok nito pa ibaba ay maaari tayong matamaan at masugatan itong ating mukha. Kaya nga laking tulong din itong ginawa nating sombrero dahil sa wala tayong buhok sa ulo kaya napoprotektahan itong matamaan at masugatan. At baka masira itong ating kapugian. Ito na din yung huling hakot po ng anahaw galing doon sa ibaba. Kaya nung medyo marami na itong ating nakuha, kaya kumuha na ako dito ng pantali. Ito yung parang kawayan siya na balagon. Di ko alam kung anong tawag dito. Basta kinuha ko lang ito para gamitin sa ating anahaw. Kapag maglalagay naman ako ng dahon ng anahaw dito sa ating tali, ay dalawa ang pinagsasabay ko dito, pinipilipit. Tapos ay tinatapakan mo na ito habang hindi pa napupuno itong bilog. Tapos kapag medyo puno na ay inaalis ko na kagad itong aking paa dahil hindi na ito masisira sa pagkakalagay at patuloy lang tayo dito sa pagsuksok ng dahon ng anahaw hanggang sa humigpit na ito ng lubusan. Binabaliktad ko lang din ito para makita kung saan pa pwede pagsuksukan nitong dahon ng anahaw. Pinantay ko din ang pinakaloob nito para kapag ito yatin ng binuhat ay hindi ito luluwag at mahuhulog sa daan. Akala mo ay parang ang bigat tingnan pero magaan lang yan mga kapugi dahil wala tayong lagayan ng itak ay dito na lang natin isuksok sa dahon ng anahaw at sinimulan ko ng buhatin ito kaso nakita itong makintam kong ulo. At tumalapit na ako dito sa aming kubo ay bitbit ko pa rin itong aking sombrero para kapag inilagay na natin itong ating anahaw ay matatakpan ko pa rin itong aking ulo. At sinimulan ko na dito ipatong ang kawayan para ipako na dito sa itaas ng kubo. Dito natin ipapatong ang anahaw para ito'y matalian.
At nung natapos na ako dito sa pagpako nitong kawayan ay kinuha ko pa yung iba pang nakuha kong anahaw doon sa gilid ng daanan at naglagay na din ako dito ng tansi o nylon na pangtali. Sa iba kapag maglagay sila ng bubong gamit ang anahaw ay pako ang kanilang ginagamit. Sa amin naman dito ay tinatalian lang namin ito at ang mainam dito sa dahon ng anahaw ay binibilad mo na ito para kapag ito ay yung matalian ay hindi na ito luluwag sa kanyang kinalalagyan. Ito lang yung meron tayo, isa lang. Ito lang gagamitin kong pantahi natin mga kapugi dito sa anahaw. Kaso dahil sa nagmamadali tayong lagyan ng bubong itong ating kubo ay hindi ko na nagawang ibilad ito. Kung mabilis mamasira, ipalitan na lang natin ulit. Hindi naman natin ito binibili mga kapugi. At nagsimulan na ako dito maglagay ng anahaw dito sa ating kubo. At sa totoo lang po, dito lang din akong natutong gumawa ng kubo dito sa Bicol dahil sa Mindanao na aking kinagisnan ay puro pagsasaka ang aking kinalakihan. At yung lugar namin doon ay kapatagan. Pero mas maganda na rin ito na marami tayong alam para kahit saan man tayo magpunta ay mayroon tayong dalang idea na pwede natin i-share sa iba. Hindi madali yung paggawa ng bubong na gamit ang anahaw mga kapugi dahil mabusisi at matrabaho ito at nakakaubos din ng oras. Nakakangalay din ito sa leeg at kamay lalo pa at wala ka pang alalay. At dito ay naubos na ang nakuha kong anahaw mga kapugi at nabutan na rin tayo ng hapon kaya nagpahinga na rin ako dito. Hanggang dito na lang muna mga kapugi. Abangan nyo na lang ang susunod nating video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay at yun lamang po mga kapugi. Maraming salamat.